Thailand girl, di ba sabi mo suportado mo ang tourism ng Mindanao? Feel ko unfair ka na vlogger. Kasi hindi mo pinupuntahan ang Baganga kasi hindi siya sikat. Wow! Wow! Ako na gani ang nag-endorse ng Mindanao na walang bayad. Ako pa may kasalanan ngayon. Kalma, maghintay ka. Dahil hindi ako mayaman. Binabalance-balance ko pa ang budget ko. Diputa, karon na. Hello mga kadiputa. Are you an animal? Alam nyo guys, no, seryoso ha. Never ko talaga narinig sa buong buhay ko ang lugar na Baganga. At kung narinig ko man ang word na yan guys, wala din akong pakialam. Dahil sa word pala na Baganga, ano expect mo na mga tao doon? Mga malalaki ang mga bagang kay Baganga. Diba? Dahil wala akong choice o pinuntahan ko siya at doon ko nalaman guys na Baganga pala. Bukod sa mga malalaki naman talaga ang mga bagang nila. Ang Baganga pala guys ay isa sa mga magagandang lugar na mapupuntahan ko sa buong buhay ko as in. Kaya sa lahat ng mga followers ko na ang hilig-hilig mag-travel dyan, panoorin nyo ang vlog na ito kasi bukod sa helpful, ito para sa inyo guys. Kailangan ko rin ng views. Panoorin nyo ay. So actually, nag-start na naman itong Baganga travel namin dahil in-invite ako ng kaibigan ko. Kaya sumama na lang ako sa kanya kahit wala akong pakialam sa Baganga na yan dahil sa dami-dami ng in-invite niya, wala man may sumama. Naawa na lang ako ba? Kawawa naman. So ayan, ang plano namin magkaibigan, 4 AM pa lang daw aalis na kami. Pero dahil papansin ako, 12 midnight pa lang, nag-ready na ako. Charot lang, hindi ako ganyan. So ayan, before kami umalis, nag-withdraw muna ako, kaya lang lumapit yung kaibigan ko at sinabihan ako na mag-withdraw daw ako na pang 3 days na allowance sa Baganga. Kaya sabi ko, okay, mga kwano, mga 200k? Siga mata niya. Maya-maya naman, naglapit na naman isang ko kaibigan. Sabi niya sa akin, pahiramin mo muna ako na pang allowance sa Baganga, mga 5k. Kaya sabi ko, papaganga ka, 5,000 allowance mo. Paano ka dito? Magpastil ka for 3 days? Ano ka, dukha? Dukha man ito mga kaibigan ko. So after namin doon, hindi muna kami umalis doon. Nagkain muna kami ng McDo. Diyos ko, mga diputa ko ng mga kaibigan. Ang sabi sa GC, 4 AM, maalis na daw kami. Mag 7:30 na, wala pa sila. Ganyan siguro ako galing ng mga dukha, no? Diputa na ito. So after namin kumain, ayan, napagkasalina muna kami, no? Pero kung nakita niyo ang mukha ako, hindi pa kami umalis, na-stress na ako. Dahil pa full tank ako, dahil nakala ko, hati-hatiin namin ang bayad ng mga kaibigan ko, no? Pero ang hindi, ako na lang nagbayad. Hihingian pa sila napagkasalina na hindi pa kami umalis, problemado na sila. Konsensya na lang ba? So ayan guys, finally, 8:30 kami umalis, no? Nasaan ang 4 AM man? So para sa kalaman ninyo guys, ang Baganga pala ay nasa Davao Oriental. So ibig sabihin, in-expect namin na mag-travel kami ng mga 6 hours to 7 hours. Pero ginawa lang namin na 4 hours, no? Kasi nga kahit liko-liko yung daanan, 120 ang patakbo namin. Hinabol pa kami dahil overspeeding kami. Pero kahit anong bilis na habol ng pulis, hindi man kami nahabol. Inayaan na lang namin eh. Pero alam nyo guys, nag-travel pala kami na Baganga guys. Grabe na talaga yung experience. Imagine mo guys nag-travel ka guys. Bukod sa mga ganda talaga yung mga bukid doon papunta sa Baganga. Yung mga bukid guys, na-cover talaga siya na napakalaki talaga ng mga fogs as in. Pero hindi ko yan na-witness guys Hindi ko yan nakita in person kahit tulog man ko. Nakita ko lang din sa video. At mas lalong hindi ko alam na mabilis ang patakbo nila guys. Kahit tulog nga ako. Grabe naman na itsura yan, oy. Grabe yung nganga ko ba, no? Pero alam nyo guys, habang tinitingnan ko yung video, inisip ko na ba, yan palang itsura ko pag mamatay ako, no? Ay Lord, di mo na ngayon So ang mga animal, ginising talaga nila ako para makita doon namin at masaksihan doon namin ang sunrise. Ayan guys, no? So ayan ang pinakita nila sa akin ng sunrise. Kaya sabi ko, tara na! Kung sunrise lang pala hinahanap, sana Davao na lang tayo. Mga niputa na idea yan. So alis na sana kami, no? Kaya nawawala ang assistant ko. Pero abaw, kaya pala nawawala ang cellphone ko. May paikot-ikot pang animalo, natingala ang mga ido. So ayan guys, na-travel kami, no? Tulog din naman ako. Baka sabihin nyo na nag-travel ako pero wala pa tayo tulog ko. Alam nga naman imulat ko mata ko. 4 hours na travel, puro bukid makita mo. Diba? Tama man ko. Imagine mo guys mag-travel ka dito 4 hours, ito makita mo, mga bukid. At habang nag-travel ka guys, makita mo sobrang daming mga puno talaga dito, hindi mainit dito. Pero yun lang, sa travel mo na 4 hours to 5 hours, puro puno makita mo. Pagdating yun sa destination mo, pati kasama mo, akala mo, nara mo.
Nasanay naman mata mo sa puno ang makita. At saka alam nyo guys, seryoso ha, ang daanan from Davao City to Baganga guys, as in, sobra pa sa Bukidnon. Grabe kasigsag. O syempre sabihin nyo, hindi man yan sigsag Thailand girl, napaka-straight man yan. O yan lang nakuhaan ko guys ha. Hindi ko kasi nabidyohan yung sigsag-sigsag na daan guys, kasi yung dumaan kami doon, tulog man ko. Pasensya na! Don't worry guys, kasi pag uwi namin, hindi ako matulog para mavideohan ko talaga ang sigsag na daan ha. Pero syempre, kailangan nyo tapusin ang vlog ko ha, para makita nyo talaga sa last part. Sa last part nyo pa uwi na. Pero in fairness ha, seryoso to ha, napakalayo talaga na Baganga sa Davao City, no? Pero yung daanan namin, wala talaga ako nakita ng mga busot-busot. Simentado ang daan nila, napakalinis at napakaganda talaga mag-travel, walang hassle. Kaya sa pulis na naghabol sa amin kasi nag-overspeeding kami, hindi mo kami masisi dahil maganda ang daan nila. Pasensya na kung nag 120, 150 kami ha. Hindi mo din naman kami masisi na hindi mo kami nahabol. Kay Fortuner man ang dala namin, views man sa'yo. O syempre, hindi mo kami nahabol eh. So ayan guys, ang first stop talaga namin itong Yachts Kapihan. O dito kami nag-stop kasi daw napakasikat doon ang kapihan na ito. Pero sa isip ko, alangan hindi magsikat ang kapihan na ito ay nag-iisa lang ito dito. Diba? Mabuti sana kung marami siya kompetensya. O, pero maganda dito guys. Meron sila sariling view nila dito na hagdanan-hagdanan. No? Na kung saan pwede ka dito magtaas akyat, taas baba. O, taas baba ka nga daw, buang ka diri. Sinubukan ko lang din eh. Pero maganda dito sa Yachts Kapihan guys, kasi yung kapihan nila guys nasa gitna talaga ng bundok. Kaya pag nagkape ka dito guys, ang makita mo lang talaga puro talaga mga bukid at puro talaga mga fogs. Sa tagal na namin nag-coffee dito no, dahil puro fogs na nakita ko. Akala ko mga friends ko mga fogs na din. Puta. So ayan, ang sabi nila, ang pinakamasarap doon dito ang sikwate. Kaya ayan, sinubukan ko. So ayan, hinigop ko. Pero ba, Diyos ko, pitait man ito, bilat man ito. Hoy, charot lang ha. Hindi pa ako nakatikim ng ano-ano. Pait kasi kwati ni. So ayan, habang naka-coffee kami, lumapit yung kaibigan ko no. Sabi sa akin, tikman mo ito si kwati na ito, masarap ito. Kaya sabi ko, ano man, nagpunta ba tayo dito sa Baganga para magsikwati? Hi kay ma, balik na lang ako sa Davao. Akala ko mga bitch sa puntahan natin. Kaya yun guys, nag-start na talaga ang travel. Natulog din naman ako. Ni puta. So ayan, sa haba ng travel namin guys, nakarating na talaga kami sa Baganga na hindi ko nalaman dahil tulog man ako. Kaya ayan, pinababa na lang ako, no? Kaya ayan, nainis ako. Bakit? Yung man ako pinababa na sa panaginip ko, nag-swimming na ako sa Baganga. Pero ayan, meron na siya ipakita sa akin. Kaya nasabi ng videographer ko, mag-smile ka muna. Kaya sabi ko, wow, I love Baganga. Puta na mapanggap. At dahil sa welcome Baganga na kami guys, pinakita niya sa akin guys kung gaano kaganda ang dagat ng Baganga, kadiputa. As in, sobrang ganda ng dagat nila. Ang Baganga pala guys ay isang lugar sa Davao Oriental na parang hindi pa siya halos kilala. At saka ito ang na-observe ko sa Baganga guys ha. Sa welcome Baganga pa lang nila guys, makita mo na talaga na very untouched talaga ang mga dagat nila. Bukod sa napakalinaw ng mga tubig ng dagat nila guys, halos sa mga dagat nila dito ay pwede mong pasukin na walang bayad dahil wala naman talaga welcome lahat. So in short guys, halos sa mga dagat nila dito hindi pa talaga nagalaw. At kung mag-visit ka sa mga dagat nila guys, hindi populated. Minsan nga may mga dagat na wala talaga tao. At dahil hindi pa nagalaw ang kanilang mga dagat dito guys, o halos sa mga dagat nila guys, may mga basura. Pero ang basura nila dito hindi yung mga plastic or kung ano-ano na mga pangit sa mata, kundi yung mga niyog or mga dahon na nahulog sa puno ng niyog. Pero yung dagat nila guys, sa makita mo talaga in person, hindi talaga questionable ang ganda. As in, yung tubig guys, literal talaga na napakalinis. At saka yan guys, diba nakita nyo? Diba may nakita kayo ng mga tao? As in guys, literal, hindi ako nagsisinungaling. Wala ka talaga may makita na tao na imagine mo na ganito kaganda na dagat, wala tao. Kaya guys, literal talaga siya na untouched guys. Sa sobrang untouched niya, hindi na lang kami naligo para ma-maintain ang untouched ba? Ano daw? At ayan guys, tingnan yung daan nila. Literal talaga guys, na maliit lang talaga ang tao sa Baganga. Kumbaga hindi siya populated ba? Kahit yung mga daanan nila, maliit lang nag-travel. Sobrang liit nga, kahit mag-drive ka na nakapikit, wala kami mabangga mo. Pero siyempre, i-open lang namin ang mga mata namin habang nag-drive ma-disgrasya pa kami daw. Ayan, let's go sa first destination. So ayan guys, nag-travel na kami. Gising na ako ha. Hindi na ako nakatulog. Sobrang pait kasi kwate nila. Kahit kaluluwa mo na patay na, magising mo.
Grabe ka pa, ito si Kwate. So ayan guys, ang pinakauna na destination talaga na pinakita nila sa akin, ang tinatawag nila dito na pinakasikat, pinakamahaba at malaki na falls nila dito at pinakamaganda sa lahat ng falls na nakita ko, ang tinatawag nila na Aliwagwag Falls. At saka alam nyo ba guys na ang waterfalls na ito ay dinadayo talaga ng mga turista. Kasi nga, ang waterfalls na ito guys ay binubuo ng 130 cascades. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng cascades, yan ang sabi sa internet. Nag-research ako. Yan ba lang lumabas? So, ibig sabihin ng cascades, guys, yung para mga steps, God, na hinuhulugan ng tubig. At saka, mas lalong hindi ako sure, guys, kung 130 talaga siya. Basta yun talaga ang lumabas pag-research ko. Tapos, guys, sabi dito na bawat cascades, guys, or steps, guys, ay may iba't ibang klase at uri ng tunog dahil sa tubig na bumabagsak. Pero, guys, kung ma-remember, kung nang doon ako nag-picture-picture, na wala man ako minarinig na mga music. Na wala man ako binarinig ng mga tunog. At para sa kalaman ng lahat guys, alam nyo ba na ang falls na ito ay isa sa pinakamataas na falls sa Pilipinas? Yun din ang sabi ng Google. Nag-research ako. Pero seryoso guys, as in, pag nandito ka talaga sa falls guys, akala mo talaga sa picture o sa TV, sobrang perfect talaga tingnan. At saka yung nakita ko siya in person guys, grabe, sobrang taas talaga. Alam nyo ba na ang falls na ito ay umaabot sa 340 meters ang taas? Nabasa ko din yan. Nabasa ko lang din yan. Pero as in guys, grabe, worth it talaga yung travel namin. Imagine mo ha, first destination namin, ganito kaganda. At saka hindi ko talaga in-expect guys in person na ganito talaga ang forma ng falls. As in, napaka-perfect talaga ng formation. Yung daloy ng tubig, yung sound na galing sa tubig, tapos yung mga bato-bato guys, as in, grabe. Kaya alam nyo guys, hanggang ngayon, hindi talaga ako makapaniwala ba kung bakit hindi pa sikat itong Baganga pagdating sa mga falls. Kasi alam nyo guys, sobrang daming falls talaga ang Baganga. At saka isa ito sa mga falls nila. Imagine mo ganito kaganda. At alam nyo ba guys, free ito na makita, free ka dito mga picture, free lahat dito. Imagine mo yan, kung ako ang owner nito, ay magpa-entrance ako ng 500. Mabuti na lang hindi ako owner. So after doon guys, ay dumiretso na kami sa next destination namin, no? Dagat na naman ang pupuntahan namin. Ang next destination namin is dagat, pero island ang pupuntahan namin. Kaya kailangan muna namin mag-wait ng mga bangka. So medyo nahirapan kami dito na part guys, kasi nga yung kasama namin, may dala na aso, ang kadiputan niya. Alam niyo na dagat ang puntahan, may mga ido na siya dala. Lumsan yung nakaroon mo. So habang naghahintay kami ng bangka, ayan no, nag-vlog muna ako, nagkuha muna ako ng video, no? Ganyan ako mag-vlog. Tumitingin yung mga tao sa akin na ganyan pala ako mag-vlog. Ano yung so ayan, nabatay na yung mga bangka na, di puta, mantanan yung mga ido. Bakit ba ito pinasama? So ayan guys, sumunta na kami sa bangka namin. Nakita yung island doon guys. Yan ang puntahan namin. So actually malapit lang siya, no? Hindi ko naman alam kung bakit nagbangka pa kami man. Pwede naman niya lang ngayon. Languyan ko sana malapit lang man. So ayan guys, dumating na kami sa island. So ang pinakauna na bumaba, no, itong kaibigan namin na may bit-bit na aso. Ang paghahangag niya ho, aanhin niyang aso dito na napakapait ng tubig dito. Hindi nag-iisip pa. Pagkatapos nun, bumaba na rin yung assistant ko, no? Ba, grabe assistant yung kasosyal, no? Kita mo daw, owners ang island, no? So ayan guys, bumaba na ako, no? Kaya lang nakita ko yung aso, parang nahirapan siya kasi mahapdi yung tubig. Kaya sabi ko, muna, merese muna. Grabe naman ang patasan ito. So ayan guys, sa island na kami ha, excited talaga ako na ipakita sa inyo ang island. Pero magsuot muna ako ng sunscreen ha. Para syempre, protection na rin sa skin ko. Pero doon, nasobrahan ha. Grabe naman ka. Sunscreen ang nalagay ko ba? Pilakasan ang protektahan ko. Di puta. So ako guys, sa sunscreen ako, no? Pero di puta ako na assistant. Kita nyo, na ano ka? Pag change ito, Jasmine. Ano na outfit yan man? So paano yan kung madulas ka? Paano? So ngayon guys, ipapakita ko na talaga sa inyo kung gaano kaganda ang island na napuntahan namin sa Baganga, no? Ang island din ito guys ay dinadayo din siya guys, no? Napakasikat din ito. Ito guys ang tinatawag nila na San Victor Resort and Beach Resort. Basta guys, napakaganda talaga. Ito talaga ang isa sa pinakamaganda na napuntahan ko na destination sa buong buhay ko. Charot lang, puro na lang maganda lahat. Pero guys, grabe. Nakita ko siya in person. Grabe talaga guys. Nakakamangha talaga ang island na ito. Kasi bukod sa maganda ang island itself guys ha, improve ang island na ito. Kaya napakalinis talaga ng island. Basta guys, pag napuntahan mo talaga siya in person, parang wala ka talagang mali na makita sa island na ito. Kaya maniwala kayo sa sabihin ko. Alam nyo naman ako, puro lang mali ang hinahanap ko, no? Para mag-trending ang video ko.
Pero dito guys, wala talaga akong mali na makita. Napakalinis at napakaganda talaga ng tubig as in. Tapos pagdating naman guys sa White Sand guys, grabe. Napakaputi talaga ng sand nila dito at napakapino. Ang lugar na ito guys, no, isa ito sa pinaka nagustuhan ko na island na napuntahan ko. No, kasi una sa lahat, makikita talaga natin na na-maintain talaga ang island at saka hindi talaga naabuso. At sabi pa nila, ang mga pagkain daw dito affordable, pero hindi kami naka-experience kay hindi mo kami talaga nag-order kay wala man kwarta ang mga upod ko. Baka ako magbayad ba? Pero guys, seryoso, tingnan nyo guys. Oh, ayan, oh. Tingnan nyo ang tubig guys. Napakalinaw talaga ng tubig at malinis, literal guys. At saka maganda sa island na ito guys, napakapino talaga ng kanilang sand. As in, hindi talaga siya nakakatakot. Yung parang rough guys. At syempre, ang pinakagusto ko dito, kahit sa ang party ka ng island na ito, pwede siya liguan guys. Kaya hindi talaga populated tingnan ang mga tao dito. Kasi kahit sa ang party sila dito, pwede sila maligo. Pero as in guys, grabe talaga in person. Napakalinis talaga. Ang sarap-sarap talaga liguan. Yung tubig guys, grabe. Pag maligo ka dito guys, hindi talaga siya makati sa feeling kasi nga malinis. Tapos pag maligo ka dito, tapos makainom ka ng tubig, kung wala ka ma-feel, pwede siyang inumin. Ay, charot lang, baka inumin nyo ha, at ako sisihin nyo. At saka maganda din dito guys, bukod sa maganda ang place, dito makakain ka at maka-order ka ng mga pagkain, hindi ka magutom. Pero syempre, sure mo lang na may pera ka kahit lahat pa ng gusto mo available, kung wala ka maibili, hindi ka makakain. Diba? Common sense ba? Pero literal guys, walang halong joke ha. Highly recommended ko talaga ang lugar na ito. Grabe. At ang maganda dito guys, kasi nga makarelax ka talaga kasi isolated nga siya, island siya guys. Ang maganda pa, hindi mo kailangan mag-travel na ilang oras para makapunta ka sa island. Hindi na nga malayo, maganda pa, worth it pa. Hindi tulad ng ibang island na napuntuhan ko na ba? Para mga 2 oras talaga ang travel mo. Pagdating mo doon, hindi ka na ma-enjoy dahil kinabahan ka na sa alon. Ang lalaki na mga alon. Pero dito guys, hindi hassle talaga. Napakalapit niya lang talaga, pero grabe. Parang feel mo talaga super isolated yung lugar. Napakaganda at maliit lang ang tao. Malinis pa, grabe, perfect. Kaya alam nyo, para sa akin ha, kahit sobrang layo talaga na Baganga from Davao City, pero worth it talaga guys kasi ang maganda dito. Pag nasa Baganga ka na guys, hindi malayo yung mga lugar na dapat mong puntahan. Malapit lang sila, kaya ma-experience mo talaga lahat tulad ko. Kaya if ever guys, no, na makapunta kayo sa Baganga guys, highly recommended ko talaga na maka-visit kayo dito. At huwag niyong kalimutan i-visit talaga ang San Victor talaga na island. Grabe, worth it ang experience dito guys. Pero again ulitin ko, dapat may pera ka ha, kasi hindi worth it ang experience kung budget ka. Ha? So ayan guys, ganyan kaputi talaga ang hala. Bakit nasali mukha ko ba? Kaya maraming salamat talaga San Victor Island, no, dahil sa experience nyo, worth it ang pagpunta ko sa Baganga. Maganda. So ayan guys, umalis na kami kasi ang next destination namin guys, isa din sa pinakasikat na puntahan pag nandito ka sa Baganga. Kaya lang guys, medyo na-disappoint kami dito na part kasi unlike others guys like Samal, Sarangani, or kahit saan na napuntahan ko, dito sa Baganga pala guys, ang kanilang environmental fee per barangay. Tapos guys ha, 30 pesos siya, maliit lang siya, kaya lang per barangay, tapos per head pa. Grabe! So actually guys, wala man ako reklamo kasi okay lang man sa akin, no? Kahit 50,000 pa per barangay. Milyonaryo man ako. Ang gina-worry ko ba yung mga tourist na gusto pumunta ng Baganga ba? Kasi for me, hindi talaga siya friendly. Pero syempre ako nagsabi na ako ha, baka magalit kayo sa akin at saka personal ng grata nyo kung nasa Baganga. Hindi na ako makabalik na sa mga island nyo. So ayan, habang nag-travel kami, sinabihan kami na para mga 20 minutes daw ang travel. Oh, kaya natulog muna ako. Natulog din naman ako. So ayan guys, nakarating na kami, no? So dito na kami sa destination namin. Ito naman ang ika-third namin na destination. So ang story naman dito sa third destination guys, mag-history na naman tayo. Actually, ang lugar na ito, wala daw ito noon. Kaya lang daw guys, grabe naman ang pag-edit to, tabasakan ko pa. So ang lugar na ito guys ay tinatawag na Pusan Bar. Ibig sabihin sandbar siya guys. Parang mga white sand siya sa gitna mismo ng dagat. As in, nakamangha talaga. First time ko sa lugar na ganito. Yes, tama ang narinig nyo guys. Ang lugar na ito ay tinatawag na sandbar na kung saan ang mga white sand guys sa gitna mismo ng dagat. Tapos ang maganda pa dito guys, napaka-friendly talaga ang lugar na ito kasi pwede siya sa mga bata. Hindi siya malalim kaya kahit bata pwedeng maligo dito at napakaganda talaga ang experience ko dito guys. So actually guys, ang story dito, wala man daw Pusan Bar dito noon. Kaya lang nagbagyo daw dito tapos inano daw ng bagyo yung mga white sand. Papunta doon sa gitna kaya nabuo daw yung sandbar. Oh, yan daw ang kwento ha. Kung mali yan, huwag niyo akong sihin ha. Nakinig lang ba ako? Gi-transfer ko lang i-message. Aba, grabe naman ang wiggle-wiggle ko.
Kaya sa lahat na gusto pumunta na Baganga guys ha, huwag na huwag yung talagang kalimutan puntahan ang Pusan Bar ha. As in, maganda talaga siya na experience. At sa lahat talaga na mahilig maglangoy guys, pero natatakot kayo kasi malalim, dito kayo sa Pusan Bar guys, kasi kahit bata dito, pwedeng lumangoy at napakalinis ng tubig nila dito, as in, nagaputi-puti. Okay, ipakita ko sa inyo ang overall na view guys ha, ganyan, kalapad guys, ang sandbar nila dito guys, as in, ang ganda talaga in person. At saka dito banda guys, ganito naman ang ganda ang view guys, so, ganyan, ano, mang tanan ng assistant ko man! Sabad nga. Kaya ayan, dahil sabad ang assistant ko. Sabi ko, hawakan mo ang video. O, i-video mo ako, nagatakbo ako ha. O, gandahan mo pagkuha ha, na para masaya ako na tumatakbo sa tubig. Oto. Maya-maya nawala yung cellphone ko, hinahanap ko. Pero ba, sa kanya pala ang cellphone, ang animal ho. Para nagmamayari ng Pusan Bar ba? Ba, doble-doble ang para nyo. Hindi mo na swelduhan. Mainis ako ba yan? Hindi ko yan silduhan. Ang maganda pa dito sa Pusan Bar, guys, kasi maganda ang clouds nila. O, tingnan nyo, nagatakbo ako habang nakita nyo ang clouds, diba? O, wow! Grabe, mukha ko ba? So, ayan, guys, umuwi na kami. O, medyo lonely na ang mga kasama ko, no? Imagine mo, 3 destinations kami, naka 2,500 kami each. Yan siguro iniisip nila. Pero ang animal, enjoy. Kaya ako ba na mag-cover sa gasto niya? So ayan guys, part 1 ng aking bakasyon dito sa Baganga, no? So actually, 8 na destinations ang napuntahan namin, pero hindi ko na isali guys, isali ko na doon sa part 2 ko. Kasi kung isali ko sila guys, so tingnan nyo, 20 minutes na, hindi na ito vlog, movie na ni. O sige na, basta guys ha, nag-enjoy talaga ako sa Baganga guys. Super ganda talaga, sa 3 destinations pa lang, worth it na talaga ang gasto ko. Kaya sa lahat na gusto mabakasyon na Baganga, o tingnan nyo ang part 1 ha, tsaka syempre ang part 2, kasi doon guys, 5 na destination ay ipapakita ko sa inyo. Sige na, bye na! Hello everyone! So ayan guys, marami mga influencer na nagka-challenge sa akin dito sa Philbos. To sabi nila, naglaro daw sila dito, nagkaroon daw sila ng mga cellphone, ng mga TV, o tingnan natin kung totoo talaga to. O ngayon, ang gusto ko, maglaro ako dito dahil gusto ko magka-iPhone 15. O, subukan natin guys ha. So una, maglaro na daw tayo dito sa tinatawag nila na ano to? Ayan, Mines. O, lagay natin dito is, paano man to man? O, 10 pa lang. Diba lagay 20? O, ngayon guys, gawin, lakihan natin. O, lagay natin 1,000. Kasi marami tayong pera, abi. Bet natin 1,000. Kailangan guys, wala kami ang pindot na bomba ha. Pag napindot ka, tampyungon ta ka. Pang iPhone 15. Last. Diba lagi 2,000? Di po mali ka challenge. Ayan, 1,000 pa naman, 1,000. Bet 1,000. One more. Bakit wala ko pinapindot na bomba man? Isa pa. One more. Diba? Cash out. Gawin natin 2,000 be. 2,000 natin be. 2,000. Diba? Isa pa. Isa pa. Puta, diba? One more guys, one more. Isa pa. 2,000 yun ha. One more. 4,000 na. Sino talaga nag-una-una lang challenge na ito man? So ayan guys, so nakita ninyo ang pera natin na 13,000 naging 17,000 o ganoon lang kadali. Pero syempre kasi nga gina-challenge ako at syempre may pera ako ng konti. O sa lahat ng gusto maglaro, ilalagay ko ang kanilang link sa comment section. Pero guys, again, baka naswertehan lang talaga ako kaya wala mga bomba, no? O kayo guys, hindi ibig sabihin na maswerte ako, maswerte din kayo. O careful sa paglaro at hindi ito pwede sa mga bata. At syempre, kailangan ilaro nyo yung available nyo na pera, hindi na pambigas-bigas na laro nyo pa. O ayan, maglaro pa ako ha, kasi iPhone 15 eh.